agarang serbisyo. Tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Linya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Monday, 7/6/26, July 6, 2026. Woo! Grabe! Yung wow na yan, talagang grabe. Kumbaga, brace yourself. Dahil napakarami pong pangyayari na naman. Deja vu po ito ng June. Kumbaga nung June, pagpasok po ng Hunyo, actually May pa lang Yung May pa lang, ano pala siya, no? Pangitain. Pagpasok po ng June, grabe, ang dami na pong nangyari. Ngayong July 6 din po, breaking news. Arestado po si Senador Rodante Marcoleta with a non-bailable plunder case sa di umanong 75 million undeclared campaign donations nung siya po ay tumakbong senador. Ito na nga po, breaking news mo, fresh from Sandigan Bayan, kusa pong sumuko si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon po, inaalam pa po natin ang mga balita kung paano po ang proseso. Sabi na po sa kanyang ambush interview kanina, dadaan po siya sa proseso at inassist po siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumbaga, sila po ang pangunahing agency in charge of the arrest. Ang konteksto po niyan, last week, tayo nga po ay nabulabog nga po ang taong bayan at sa Metro Manila. Tuesday, ang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, actually 2-day rally po yan, sa kumbaga nagbabadyang arrest warrant ni Rodante Marcoleta. Nagprotesta nga po last week. At few days later, eto na nga po siya, July 6, Monday. Pero marami pa nga po, kaya nga po ang aking kanina, hindi po yan kumbaga, ano lang po yan, self-expression ng parang tayo po ay paghahanda. Dahil napakarami po mangyayari mamaya, Actually, today nga po talaga naka-schedule ang impeachment trial. 1 p.m. po yan, meron po tayong special coverage. Kumbaga, impeachment court na nga po mamaya ng mga senator judges. Bukod po dyan, hindi lang naman po yun kung bakit. Dahil napaka-action po, Napaka-action, kumbaga, opposite realms of, being a Filipino. Yan, yun na lang po, Kumbaga, being, kumbaga sa pangkalahatan. Ito nga po nga tinatalakay natin ngayon, matters of national interest. Na-mention na nga po natin yan just a few moments ago. Ito nga po nga is kay Senador Marcoleta. Mamaya pong 1 p.m. onward, special coverage po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito na nga po ang pinakaantay na petsa, July 6, 2026. Napakarami pa pong nangyari simula po nung May. Ay, grabe. Nangyari ang kumbaga putukan. Technically, meron pong nangyaring putukan sa Senado. Nagkaroon ng change and shift in leadership. Majority to minority to majority again. Ang dami pong mga nangyari, na mga bits and pieces and ingredients bago po tayo humantong dito sa July 6. Napakahaba po ng buwan pagdating po dyan sa larangan ng politika. Pero good vibes muna, dahil syempre po mamaya, dalawang sports matches po ang aabangan mamaya.
Unang-una po ang fourth round match. Fourth round ni Pinay tennis star Alex Eala. Grabe po, naging talk of the town, naging talk of the world. Actually, medyo breaker lang po muna tayo. Good vibes muna, pampataas ng energy. Fourth round po actually yung third round ng Wimbledon. Tinalo po niya ang third seed na si Iga Swiatek. Grabe po in two hard-fought sets. Nung first set, kumbaga umabot po siya ng tie break, winning it 11-9. At nung second set nga po, kumbaga umabante si Alex ng 4 sets to love. Ibig sabihin po ng love sa tennis ay 0. Pag sinabing 3 love, 4 love, 4-0. Yan po yan. Yun po ang terminology ng tennis. Pero nakabawi po ng onte si Iga Swiatek. Pero, kumbaga hindi na talaga pinakawalan ni Alex Eala ang kanyang advantage in that second set. And she won that match. Mamaya nga po, mamaya po ang kanyang match. I-check lang po natin ang oras. 8:30 p.m. dito po sa Manila. Sa London po kasi, 6 hours difference. So around 2:30 p.m. Yan, 2:30 p.m. 7 hours difference rather. 1:30 p.m. So medyo mainit-init po yan. Makakalaban po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini ng Italy. But still unprecedented, Unprecedented po ito because she is the first Filipina to reach the second week. Actually, to even make it through yung mga ganitong klase ng rounds sa isang Grands or at least Wimbledon. Kasi po 4 po yan pag sinabing Grand Slam. Grand Slam Australian Open sa January, May Roland Garros ang French Open. Ngayon pong July is Wimbledon at ang susunod po niyan is ang US Open sa Flushing Meadows sa New York. At sa larangan po ng tennis, napakalaking bagay po if you win Grand Slams. Kumbaga ang definition mo of being kumbaga a greatness pagdating po sa larangan ng tennis is winning these Grand Slams. So good luck Alex Eala. Balita ko mamaya sa Phil Sports Arena. Sa Phil Sports Arena dyan po sa Ultra sa Pasig magkakaroon po ng live na free viewing para po sa mga sa madla. For the public. For the public po gates open kung di ako nagkakamali 5:30 p.m. Check niyo po ang official page ng Philippine Sports Commission. Magkakaroon po ng live viewing party. Watch party po para po kay Alex Eala. Ayan nag-post po ang PSC Philippine Sports Arena sa Pasig City Monday, July 6, 2026 with hashtag Let's Go. Jasmine Paolini, round of 16. Naku, napakalaking bagay po nito. Napakalaking bagay talaga para sa mga Pilipino. Iba rin, Sports unites indeed. Okay, at mamaya nga po, Gilas versus Australia. Naku, isa ring heartbreak yun. Nung Friday, Gilas Pilipinas lost in a hard-fought double OT game against New Zealand. Pero ito lang naman po is FIBA World Cup qualifiers. Sa Group A, kasama po nila sa Group A ang Australia, New Zealand, Philippines at Guam. So top 3 teams sa grupo po yun, it will advance to the next round. So kaakibat nga po nang nagaganap ngayon na FIFA World Cup. Grabe, napaka-action po talaga ng mundo. Ang dami pong mga feel-good stories pagdating po sa FIFA World Cup. Grabe ang buong mundo din po, Talagang may puso rin po para sa mga underdog stories. Kung naririnig niyo po yung bansang Cabo Verde. Yung Cabo Verde, with the population na wala nga pong 1 milyon na tao. Pero dahil po sa kanilang goalkeeper, talagang umani po talaga ng worldwide fandom. O nag-advance po sila sa later stages, sa later rounds. Pero natalo po sila sa Argentina. Led by one of the arguable GOATs in football, si Lionel Messi. Pero yun rin po, ang FIFA World Cup. Ganun din po kalaking bagay ang FIBA World Cup. Para po sa mga Pilipinong nakatutok sa Gilas Pilipinas, mamaya po makakalaban po nila ang Australia. Malaking bagay po yun if they get that win today. Mag-even po ang kanilang standings to 3-3. Tied po ng New Zealand at malaking kumpiyansa po yan papuntang next round ng FIBA World Cup qualifiers. Okay,
Okay, ngayon kuha po muna tayo ng report mula po kay Marlene Padiernos. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Marlene Padiernos, go ahead, Marlene. Nick, sa mga restaurant na nakita nakaantabay sa pagbabantay ng CAPG dito dahil nga inaasahan na dito dadalhin si Senator Rodante Marcoleta matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya para sa kasong Flanders. Mga gusto mahigpit ang seguridad ni pinapatubad sa CAPG kung sa katunayan nakasara na yung bawat kanto ng mga kalsadang nakapaligid sa tanggapan ng CADG NCR at maging ng CADG Main kung saan inaasahan nagaganapin ang booking process. Samantala, Migs, nagbabala naman sa publiko si PNP Chief Police General Jose Menendez Retantes Jr. sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, pakikilahok ng sa mga online incitement na maaaring makapag-trigger ng violence at makasira naman sa kaayusan ng pagsisimula naman yan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na tayo natasan na rin ni PNP Chief, ang PNP ACG, mga intelligence unit at ang lahat ng regional forces o police regional offices na paigtingin pa ang cyber patrolling upang masiguro ang agad na mapipigilan ang anumang uri ng fake news at misinformation na ipapakalat sa social media. Layon din ito na matukoy na manutralisa ang sino namang nasa likod ng naturang mga malisyos na naratibo na naglalagay naman o naglalayong buluhin ang kapayapaan ayusan ng publiko. Ayon kinapates, pinaigting din nila ang intelligence monitoring upang matukoy ang mga panawagan online ng karahasan at pag-atake laban sa mga institusyon ng pamahalaan. Kaya din ang mga banta laban sa mga opisyal na bahagi naman ng proseso ng impeachment trial. Samantala, muli namang binigyan din ng PNP na nananatil silang neutral at nakatutok sa kaayusan at seguridad sa buong bansa sa ganyan ng ikasasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na nakikita natin mixed na nakabantay na yung ilang tauhan ng CADG sa bawat barikada ang inilatag nila dito sa mga corner ng kalsada nga na sa vicinity ng tanggapan ng CADG NCR at maging ng CADG Main. Walang pinapayagan na makapasok mga media at iba pa mga individual ay walang pinapayagan makapasok dito sa bahagi ito ng Krakampo Krame. Marlene, syempre no kakapasok nga lang ang balita na sumuko na si Senador Rodante Marcoleta. Syempre, alam naman natin yung nangyaring rally last week dahil ito para doon connected yung usapin na yon. Meron bang namamataan ngayon ng PNP na baka mamaya meron na naman nagbabadyang rally para hindi na naman ma-surprise siguro ang sambayan ng Pilipino? Sa pagharap ni PNP Chief Police General Jose Menendez Retantes kanina dito sa Campo Crame, sinabi niya wala pa silang namamataan na monitor na anong mga posibleng kilos protesta kaugnay nga sa pagkaka-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Pero inaasahan ngayon na bukod dyan, syempre ay binabantayan din yung mga kilos protesta naman kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras ito, wala pang inilalabas na impormasyon ng PNP, pero piniyak naman din na natin sila nakaantabay at na nagbabantay para masiguro agad matutugan na kung sakaling may magandang mga pagkilos o anumang untoward incident na may kaugnay sa dalawang pagkaganapan na nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta at maging kay Vice President Duterte. Maraming salamat, Marlene Padiernos mula sa PNP. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Alam niyo po, tama po, no, napapanahon po ang balita ni Marlene Padiernos dahil ang fake news and misinformation sa modern day society, yan po ang pwedeng mag-spark ng propaganda Diba? Yan po ang pwedeng mag-spark. Actually, hindi lang spark, kumbaga maghulma po sa ating isipan at paniniwala na kung yun po ang tama nating paniniwala, mula pala sa fake news, mula pala sa mga splice-splice lang na video. Tapos yun na pala yun, talagang nakababahala po. No? Kaya ngayon, importante lang po, safe,
tayo kumbaga nasa moralidad, 'di ba? Nasa prinsipyo pa rin po ng pagiging isang mabuting tao kahit anong kulay pa man 'yan. Kaya ngayon po, ingat po tayo ngayon dahil antabay po kayo. Siyempre, marami po mga kaganapan na nangyari pa lang ngayong araw. Ang oras, 11:16 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Gusto ko lang pong batiin ang nag-iisang Manang Niña, good morning. Magka-text tayo during break. Get well soon, please, please, please. Ikaw ay nagre-relax lang. This is your time to, rest, diba? R&R, rest and ano ba? Rest and relax and rewind. Rewind. Rest and relax. Namimiss ka namin dito. Pero syempre, patuloy pa rin po ang pagseserbisyo. Speaking of serbisyo, makakasama po natin ang ating doktor, serbisyo. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Okay, so ngayon nga po, pag-uusapan po natin ang National Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month. Makakasama po natin ngayon ang presidente ng Nordhoff Craniofacial Foundation Philippines Incorporated na si Dr. Bernie Tansipek. Doc Bernie, good morning po and thank you po for joining us dito po sa DZMM. Morning. Alright, so Doc, ano po muli, pag sinabing kasi syempre, ang cleft at cleft palate, diba? Yes. Cleft lip ang bingot, cleft palate ang butas, ang ngala-ngala. Okay, so ano po yung, gano'n po siya ka-common dito sa Pilipinas? Yung huling study na ginawa, it's 1 in every 500 to 700 newborn. So lalabas niyan with our, sa ating birth rate, estimate is about 4,000 new babies na may cleft every year sa Pilipinas. Yun nga po, So, patuloy po itong inaaksyonan ng inyo pong foundation. Yes. Alright. So, ngayon po, kailan siya usually, Doc, na-detect? Usually ba sa ultrasound na-detect na? Opo. Actually, sa taas na-detect na po siya? Opo. Ang pinakamaganda po actually is ma-detect siya sa prenatal sa ultrasound. Mm-hmm. So, yung most na mga buntis, talagang suggest talaga magpa-prenatal, magpa-ultrasound. Kasi po, pag na-detect po na may cleft lip or cleft palate, yung baby nyo, mas maganda po magpa-consulta na agad para ready kayo na hindi kayo masyashock, ay, may cleft yung baby ko, anong gagawin ko? At least, pag nagpa-consulta na po kayo sa doctors na a cleft professional, at least ma-advise kayo na, ito yung gagawin natin para ready kayo. Yan. So, Doc, usually, paano po ba nagiging at risk ang isang sabihin natin newborn sa ganito po? Actually, one of the main, isa sa mga nakikita nilang rason is folate deficiency. So, ang folate, kunyari may nabundis ka, tapos magpo-folate na ako, huli na po yan. So, before you plan to be pregnant, bago ka magplano maging pregnant, dapat nag-folate ka na. Folate? Sa nanay, Oo. Ano po yun, Doc? It's folic acid. It's a folic vitamin. Acid. Opo. So, vitamin. Pero nakukuha niyo po ba siya sa mga pagkain? Opo, sa mga nakukuha gulay? siya ng mga gulay, mga prutas. But of course, mas maganda po yung supplement siya. Opo. Kung plano mo maging pregnant, consult your OB gynecologist and then magplano ka na kailangan ko ng folate supplements. Although you mentioned the 1 in 4,000, tama po ba? 1 in 500. 1 in 500 rather. 4,000 is the ish ang estimate. New babies every year. New babies every year. But at the same time, yung nasa next, kumbaga, space naman po, no? Kumbaga,
it's a subset, right? Kumbaga ano pa rin siya, no? Hindi pa rin siya pangkalahatan. But at the same time, paano naman po, Doc, yung mga sabihin natin, wala pong budget pang supplement na talagang inaasahan ko na lang nutrients sa pang-araw-araw na pagkain. Saan ko po ba to usually nakukuha? And at the same time, ano ba, as a pregnant mother, di ba? Parang ano rin yung kailangan kong tutukan para at least healthy yung baby ko. Opo. So, basically, kailangan talaga magpe-prenatal. And the OB gynecologist can help you with the nutrition. But syempre, kung kulang po sa budget para sa mga supplements, meron naman pong mga healthy na gulay, Correct. mga prutas na can have na may folate. Tsaka ano rin, Doc, no? Syempre, iwas sa bisyo. Is of course, yun. So smoking is a big factor. Dapat po wag mag sigarilyo, wag mag second-hand smoke galing sa isang mga sa kapaligiran, yung asawa, yung mga kamag-anak, wag po ma-expose sana sa smoking yung pregnant patient. At more or less, naman po kumbaga adults na, matatanda na po tayo. Alam na rin po natin ang tama at mali, di ba? At the same time, alam din po natin kung anong magiging ang tama at mali sa ating pong mga katawan. Ito pong Nordhoff, Craniofacial Foundation Philippines Inc. Paano po ito nabuo, Doc? Also, we're 20 years this year, no? We're when we yung grupo namin, some of us trained in Taiwan, and yung si Professor Sam Nordhoff, yung aming founder, siya po ang nagbigay ng initial funding at ang inspirasyon para magtayo ng Nordhoff Craniofacial Foundation. Kasi po, nakita po ni Dr. Nordhoff dito sa Pilipinas, marami pong gaps sa healthcare when it comes to cleft patients. So, ang ginagawa po ng Nordhoff Craniofacial Foundation, yung mga gaps, yung mga butas sa healthcare, sinasagot namin. For example, yung nasoalveolar molding. So when we see pag nakita namin yung baby, pwede na po lagyan ng parang postiso para matakpan po yung butas, para mas maganda yung nutrition, makakapag-feed, no? Pwede siyang dumede na using normal baby bottle, mga ganyan. So, ngayon po, Doc, no? So, syempre, ina-address po natin ito. Hindi lang po siya, kumbaga, physical. It also has aspects pagdating po sa dentistry. Di ba? Kasi, paano rin po naapektuhan ang ngipin, ang pagkain ng isang bata kapag meron pong bingot o kaya butas sa ngalangala? Okay. So, actually, yun po yung ina-address ng Nordhoff Craniofacial Foundation. I think kulang na kulang po ang dental care sa Pilipinas. Remember, PhilHealth does not cover for dental care. PhilHealth does not cover for speech therapy. So, yung two issues. So, dental care, sa ngipin po, ang mga cleft patients po, mas mataas ang risk na magkaroon ng sira-sirang ngipin. No, kasi because butas po yung ngalangala, butas po yung gums nila, sungki-sungki po yung ipin. So, kailangan po ng talagang dental care. Simula po, as early as 1 to 2 years old, meron na po kaming mga pedia dentist na nagpo-provide ng fluoride, no? Para mapalakas ang ngipin ng mga bata, maski na baby teeth siya. Then, habang lumalaki po yung bata, pinabantayan po yung teeth na hindi magkaroon ng sira. Opo. Meron din bang ibang health implications sa mga patients na may cleft? Yes. So, isa po dun yung yung madali masirang ipin, as sabi ko kanina. Number 2, yung ear problem, no? Malaking chance po na magkaroon ng ear infections ang mga cleft patients. Bakit po, Doc? It's something to do with the path ng eustachian tube sa loob ng bibig. So, mas maikse, mas madali mas mahirap ma-drain yung mga fluids, mas mabilis magka-ear congestion. So, mas madali magka-infection basically. So, kumbaga, Doc, meron din ba siyang connect sa sense of smell? Kasi di ba ang sense of smell, meron ding connection yes. sa pandinig? So, since may cleft yung palate, dire-diretso yan hanggang sa ilong eh. Opo. So, butas po yung from the mouth hanggang sa ilong. Butas po. So, sanga-sanga siya no? Oo, sanga-sanga siya, no? It's a hindi lang siya... Tawag na, multidisciplinary problem. Yeah. Usually, Doc, yung mga natitreat po ninyo ngayon, punta po tayo sa mga success stories, no? Mga any top of mind success stories na, kumbaga, no matter what age is nagamot po natin, naoperahan po natin, and kamusta po yung kanilang mga buhay ngayon? Yeah, I think a lot of marami sa mga pasyente namin sa NCF, kasi
nadadaanan nila yung tamang timing ng operation, tamang nasa speech therapy ng tama, no? And then meron kaming speech therapy na almost every week. So either face-to-face, meron din online. So most of them, most of our patients na nagsimula sa amin hanggang when we finish pagdating nila ng 18, maganda po yung outlook nila sa buhay. May pasyente kami na nag-asawa na, dumating sa amin late, matanda na, talagang minadali namin para makahabol siya. So, he's married now, may trabaho. Iba naman, same thing. Yun ang goal naman namin na mga pasyente namin will become parang, what you call this, useful members of society. Makakatulong sila not only sa sarili, sa kanilang buhay, pero sa pamilya rin. So, Doc, as how young isa pwede po nating maoperahan ang isang pasyente na may cleft? Okay. So, for the cleft lip, ang target namin is 3 months old. Dapat po 5 kilos yung timbang ng baby. Mhm. And then, for the cleft palate, yung sa loob, yung galangala, that's about 1 year old, 12 months. Tapos, dapat 10 kilo po yung timbang ng baby. So, and how old? Meron po bang, kumbaga, timeline na dapat etong gulang maoperahan ka na o kahit anong gulang po? Yun. So, yung cleft palate po, very crucial po yan. Kasi, pag maoperahan po yung cleft palate ng before 2 years old, yung chance na magka-problem sa pagsalita, yung pagkangongo, is around 10 to 15% lang. Pag lumampas ka between 2 to 5, na operahan siya between 2 to 5, yung chance na magka-problem sa pagsalita, tumatalon to 35%. Pag lumampas ka ng 5 years old, yung chance na mag-problem sa pagsalita, tumatalon to 70%. Oh. So, the later maoperahan mo, yung palate, mas malaki yung chance na magka-speech problem. Pero Doc, kapag adults, sabihin natin 18 and above, meron pa po kayo na operahan? Yes, meron Okay. pa alam mo naman sa atin, no, may mga hirap talaga na hindi makapagpunta sa hospital o kaya may mga issues na sa pamilya na natatakot na maoperahan. Opo. So, of course, ang pinakamatanda namin is 42 years old. May improve pa rin namin yung speech. Pero syempre, hindi magiging 100% na clear tulad ng tayo. No? Oo. Kasi Doc, that brings me to my next question. Kapag sabihin natin successful ng operation, may kailangan pa rin pala talaga ng speech therapy, Of course, no? yes. Bakit, Doc? Kumbaga, kapag opera, sabihin natin, hindi pa pala automatic na may, kumbaga, quote-unquote, normal speech voice. Hindi pa po siya ganon. Hindi po, agad-agad. Kasi po, syempre, inoperahan mo, may konting peklat po dun sa area ng surgery. So, medyo matigas yun sa simula. Tapos, kailangan mo ng therapy para, to keep para maggalaw ng bata yung palate. Number 2, kailangan mo rin hulihin yung mga 10% group or yung mga grupo na hindi talaga nag-improve yung speech. And with speech therapy naman, yung mga group na hindi, sa simula, mukhang, may alanganin po yung speech niya. With speech therapy, nako-correct yan. Natitrain sila ng tamang pagsasalita. And equally important also, Doc Bernie, ang inyo pong foundation is to provide psychosocial support. Yes. Okay. Gaano po ito ka-importante? Ano po yung ina-address natin pagdating po sa mga pasyente? Siyempre, a lot of our patients, marami sa mga pasyente natin, nabubuli. Yes. Diba? Kasi pinagtatawanan kasi may konting problems pagsalita o kaya may peklat sa labi. Ganyan. So, we have 2 groups actually ng support group. No? May parent support group. So, tinatarget namin yung mga magulang na at least maging matanggap nila yung problem ng cleft sa anak nila. Kasi sa huling survey sa mga pasyente namin, half lang ng mga magulang ang kinakausap yung yung mga anak nila about their cleft condition. Parang nahihiya or natatakot baka maano yung bata. Pero So what do you mean, Doc? Parang siguro, at least with that example, kalahati, sabihin natin 5 out of 10 is yung mga magulang na totally tanggap. Yung kabilang half is like
parang May apprehension, hindi Oo. na lang paano nila i-address. hindi nila alam paano. Kasi yung half na kinakausap, kasi for example, yung isang pasyente ko, simula baby, sinasabi niya, pinapakita niya yung picture, ito ka dati, naoperahan ka, pero okay ka na ngayon. Yan, mas confident yung child, no, Yeah. yung bata. Yung isa, hindi man lang in-address. Nung nabully na, tsaka sinabi, ay, may cleft ka dati. Kaya yung bata, galit na parang, hindi mo naman in-explain sa akin, kaya ako binubuli, ganito. Okay. So- So, it really starts at home, no? Yeah, dapat Oo. simula pa lang kausapin yung child. Sabi nga ng isang parent ko, minsan kasi kumakain, parang hindi nila ma-bring up, di ba? Oo. Hindi malabas yung topic. So, ngayon, gano'n ka-importante yung parent support group? So, para very- to help the parents also, Yeah, no? kasi tuturuan din sila about anong gagawin kung may sirang ipin, ano yung next steps, at least alam na nila. So, yun ang parent support group. Kasi maaring gusto mo namang gawin, natatakot ka lang harapin. 'Di ba? With most of us, 'di ba, kapag tayo technically kung meron tayong mga health condition, maaring hindi natin siya hinaharap agad eh. 'Di ba? So there the fear of the unknown, 'di ba? Nandun din sa mga magulang, Doc. So, ang maganda dito yung kausap ng mga parents, ng our parents. So, yung experience ng isang parent, marirelate niya sa experience ng isa pang parent na mas bata pa yung bagong cleft, kumbaga. At least for the Newborn. kids, sa mga patients, Okay. So, we yung mga nakaranas ng bullying, yung nagta-transition, apo. So yung peer support group naman, ang binibring together namin, yung mga older patients, yung mga teenagers na, nagtatrabaho na, yan. So pinapakausap namin sa mga younger patient, papakita sa kanila na, like I have a patient na he's a police officer sa UN police So kinakausap niya yung patient, ako nakapagtapos ako as a policeman. Yan. Mas kayo rin kaya niya. So Parang kumbaga ganun. yung success stories provide inspiration Yes, sa for mga the children. for the children and sa mga current patients na ano naman siya, 'di ba? Magagawa naman siya ng paraan. So Doc, ngayon po para po sa mga kapamilya kaserbisyo natin na have this urgent need, 'di ba? Or concern. Paano po nila kayo makakontak? So actually, madali lang. We have a very active Facebook page, no, sa ncfphil.org or ang office, although we also have our office sa Taft Avenue. You can call it at 825-23600. 825 23600. Ayan, Facebook page, Doc. Baka meron po Ayun. kayo online. Meron po kaming Facebook page, ncfphil.org. Yan. Okay. So, panghuli na lang po, Doc. Panghuling mensahe po ninyo sa ating mga viewers and listeners. Meron lang akong plug. Sorry. Go ahead, Doc. Go ahead. We have a Cleft Forums on July 25. So, ang topic namin for this year, every year kasi meron, ang topic namin this year is more of speech therapy and how the speech therapists deal with the cleft problem. Kailan po yan, Doc? July 25 po. Saan po? Sa EDSA Siyang. Sa Siyang. Ulit, Doc, ano po ulit? Makikita yan sa aming Facebook page as well. Ayan. So, anybody can go? Free registration? It's May more- registration? May registration po. It's more for cleft specialists. Kasi we're dealing with doctors, dentists, and speech therapists who work with cleft patients. Alright. Maraming salamat po sa presidente ng Nerdhoff Craniofacial Foundation Philippines Inc., Dr. Bernie Tan Sipik. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo. Thank you, Doc. Ang oras po, 11:37 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs pa DZMM. Nagbabalik po nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Alright, nagbabalik po Marlene Padiernos, ang ating radio patroller. Ang sitwasyon po dyan sa loob ng Kampo Krami muli, Marlene Padiernos. Marlene. Migs, dakong alas 11:25 ng tanghali, nakarating na rito sa Campo Crame si Senator Rodante Marcoleta at yung convoy mula yan sa Sandigan Bayan para yan siya sumailalim sa booking process. Kasaganyan ilabas na arrest warrant ng Sandigan
para sa kasong plunder. So mga oras may ito yung pinapatupad sa seguridad. Hindi natin nagawang makuhanan ng video yung pagdating at pagpasok ni Senator Marcoleta sa loob ng tanggapan ng CIDG dahil sa mga barikadang iniharang ng mga tauhan ng CIDG dito sa bahagi ng vicinity ng tanggapan ng CIDG. Pero nakompirm at nakita natin kanina ang pagpasok nga ng convoy ni Senator Rodante Marcoleta dito sa lugar para nga sumailalim sa booking process. Sa mga oras ito mahigpit yung pinapatupad na seguridad, hindi pa rin naalis yung magkabilang gilid na barikadang iniratag ng mga pulis para maiwasan na may pasok na sinuman na dito nga sa loob ng vicinity ng CIDG. At the same time, patuloy nakikita natin ang deployment ng mga pulis sa lugar para masiguro nga na ang seguridad dito sa area. Yan muna yung latest ito sa Campo Crame. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito, Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. Babalik po, nagseserbisyo muli Nina Corpus at Migs Bustos. Yan nga po ang balitang hatid ni Marlene Padiernos. Breaking news po ngayong araw, kusa pong sumuko si Senador Rodante Marcoleta over the alleged 75 million, no? More or less, yun po ang main highlight po, no, na tumanggap po siya ng campaign funds na hindi naman po karapat-dapat para po sa isang elected official. And at the same time, mamaya po, 1 o'clock onwards, ating special coverage sa impeachment trial. Magko-convene na po ng isang official impeachment court forthwith, July 6. Mamaya po, abangan po natin ang live coverage po ng DZMM mamaya. And at the same time, naku, yung mga nakakatawa naman yung mga naglalabasang memes sa social media. 3 major events daw, July 6, 2026. Yung 2 p.m. BP Sara Duterte impeachment trial, alas 2. 6:30 p.m. Gilas Pilipinas versus Australia. Sa Group A at Alex Ayala versus Jasmine Paulini. Mamaya po yung 8:30 p.m. Ayan po, para po sa pasiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Alright, so ngayon po, no, marami nga pong mga nangyayari. Okay. So still po, no, dahil nga sabi ko nga kanina, May, 'di ba? May nagsimula po 'yan. May 13, 'di ba? Halos May 11, May 13. Alam niya natin nangyari sa Senado. June, lindol sa Mindanao. June din, same day. Talaga pong tragedy po sa dalawang basketballista. Meron po mga nangyari mga kaganapan sa shooting sa eskwela. Very, very relevant and timely topic sa mga magulang at mga kabataan na para everything is so close to home. Diba? Everything is so close to home dahil ngayon nga po nagbabalik po ang ating kaserbisyo of the day sa po nga psychologist and psychometrician, how to cope with social media stress. Actually, all of these stresses above, diba? Kung meron mga options dyan, Prof, kung lahat ng stress, all of the above, due to all of the events in the country. Prof. Justin Chavez, hello and good morning po sa inyo. Good morning, Sir Migs. Sa ating mga listeners po and audiences po, magandang umaga, Sir Migs. Okay, so eto po, no. Saan ba ako magsisimula? Kasi Marami, sabi sir. ko nga, all of the above di ba? Yes, Option A muna. Yes, ano nakikita mo dito, especially with the recent events, Prof. Justin? At least muna, sa politika dahil sabi nga ang impeachment nakakain yan, 'di ba? Yes, po. On how the government, on how the country is ran sa mataas, ibababa po yan sa taong bayan. Actually po, on the politics side, nakita po natin kasi yung negative effects sa mga tao. Nag-aaway na rin po even within the family members.
the effect is quite alarming. And the possibility po kasi hindi lang po on the present situation. Possible, on the future effect din po, magkakaroon din ng negative effect. So, kailangan po mabantayan din natin yung possible effect for the kids and also sa mga family members po. Simulan po natin sa bahay siguro. Importante po kasi na matignan natin yung possible na nangyayari, hindi lang po sa community, but also inside the home. So, yung mga possible effect po kasi, it's tuloy-tuloy po kasi, it's very alarming. Simula sa bata, as you mentioned po with the basketball players to the kids ngayon. So, tuloy-tuloy po siya now to the politics. Dati po kasi, pinapanood lang natin mga laban lang po ni Pacquiao, pageants. Ngayon, impeachment na. So, kailangan po natin mas maging aware pa on what's happening. Yun na nga, no? Prof, sabi ko nga ngayon, no, pangkahalatan para po. sa mamayang Pilipino. Merong itong mga issue that divides a nation. Yes po, sir. And we also have events that unites a nation. So parang medyo may push and pull di ba? Yes, po. And you mentioned yung mga pagka-unfriend sa family members. Hindi Yes, lang po. naman yan nagsimula Nung election niya nagsimula, nung national elections. Opo. Bakit kaya, Prof? Bakit kaya may mga ganung pangyayari na nag-aaway-away na family over? Yun ang nangyari. FO, friendship over, family over. May Family mga over ganun. na, di ba? Oo. Dati friends over lang and Correct. family over na Oo. rin. Kasi po brought by the social media din. Kasi lalo po yung differences ng generations. That's the possibility. Kasi nagkakaroon po ng pagkakaiba. Yung mga matatanda, they have another perspective. Yung mga bata also have their own. So, kailangan po natin makita ano po yung pinaka-root, and that's the differences po ng mental health understanding and even the digital literacy po. Importante rin kasi yun, sir. Makita po yung pagkakaiba ng pagkakaintindi nila on knowledge when it comes to the effect on their mental health and even their perspective to the political side. So, ganun po. How alarming is, actually baka understatement yung sabi kong alarming yung Yes, po. fake news and misinformation. Yes po, sir. Kung paano na siya ngayon na nahuhulma into a certain truth. And at the same time, nagiging paniniwala yun ng tao Yes, po, na baka mamaya nandun siya sa set A, yung isa naman na hindi. Nandun siya sa set B. Di ba? Opo. Paano po yun, Prof? Actually po, kapag yung gano'n na po, merong dalawang perspective na po yung individual, especially in the family members. Kailangan po kasi, hindi po kasi solusyon agad yung mag-usap Kailangan po maintindihan nila yung both perspective. Respect po siguro within the family members. Kasi kung meron pong attack parati isa't isa, nangyari po kasi miscommunications Nagkakaroon po ng misunderstanding with the both parties. Kaya kailangan maintindihan talaga na if that's your opinion, bahala ka. On your end. Pero meron po tayong stand. Importante po kasi yun. Kung wala ka rin namang stand kasi pangat din naman na apolitical ka. Correct. So kailangan din po meron kang political stand. Wherein stand with your belief, stand with when it comes to your paniniwala, pero dapat po may respeto. Hindi yung merong attack sa bawat isa. Ayun na nga Opo. Prof, 'di ba? Easier said than done yung communication. Yes, But po. before the actual talk or communication, Yes, po. may emosyon Yes. 'Di ba? Yes, Kapag sabihin natin meron dito, may jab dito, may straight dito sa kabila, natitrigger yung mind and emotion. Kaya Yes, siguro yung communication pabalang. Nasisira Wala nang na. communication. Yes po. 'Di ba? Paano po natin siguro ma-identify na baka mamaya nagagalit ka lang or na-trigger ka lang ng emotion mo para maging level-headed pa rin parehas. Actually po, kung magsisimula tayo within the family, sir, importante po kasi na mapag-usapan, again, yung belief, kung ano yan, that's your stand. Respect that. Pangalawa po siguro, kailangan hindi bumaba on the personal attack lahat. Kasi politika po, that's your perspective, so let's respect that. So, wag tayong bababa on the personal attack. And siguro po, always know when to end the conversation. Kasi po, kung hindi natin alam hanggang saan lang iusap natin, medyo mahirap Kaya kailangan po, alam natin hanggang dito lang usap, so that's it. Alam natin na ganito lang ating pag-uusapan. So, stay on the craft lang. Stay on the belief lang natin. And wag nating i-personal lahat ng bagay. Kasi hindi naman po lahat ng disagreement ay kailangan maging debate. Correct. Ganun po. Oo. So, may mga ganun namang concept. At sa larangan nga ng philosophy, yung Yes, po. attack on the person, Yes, po. policy po yan 'di ba? Yes, It's called an ad hominem, 'di ba? Ad Yes, hominem, that is attacking the person. Kumbaga, hindi rin valid yung iyong argument kung Yes, po. magre-rebuttal ka tapos inatake mo yung tao na Yes, hindi po. naman siya related sa topic, 'di ba? Yes, Doon nagkakaroon ng siraan Hindi naman sa lahat ng relationships panahon, Opo, pag-uusapan natin yung ganong negativities. Minsan po kailangan mo itong i-debate or what? Minsan kasi hindi naman po It's more on disagreement. Do you agree? Tapos na. Ganun lang po. So I also want to go to, of course, yung recent issue sa mga bata, 'di ba? Yes po. Yung shootings, yung paggamit ng baril ng isang bata na wow, nakapasok na yung ganito sa Pilipinas, quote unquote. Naririnig lang natin yan sa mga western countries. Yes po. And gayon, it is a matter of national interest kasi lahat tayo magulang. Yes, lahat tayo kapatid.
'di ba? Ito rin, 'di ba? Nakaka-stress din to mostly sa mga magulang, lalo na rin sa mga bata. Yes po. So how do we first deal with that? Actually po, kung may yung, for example, lalo po yung mga bata ngayon, they have alarm level of stress. Kailangan po identify natin what's the root. Ano ba, nabully ba yung bata? May problem ba sa bahay? Kaya po importante, Sir Migs, yung pag-uusap lalo. Lalo po sa pagkainan, kapag kakain po sa gabi. For example, kailangan po may communications talaga eh. Yung kamustahan, simpleng kamusta po. Kasi kung hindi mo sisimulan sa kamusta yung anak mo, magkakaroon po talaga ng miscommunications na hindi mo alam bakit biglang nalulungkot. And very alarming po yung mga bata kapag biglang tumahimik. So, kailangan po natin alam bakit dati madaldal naman tong anak ko, bakit biglang tumahimik. So, let's start identifying the possible effect, possible reason. At some point, yung mga bata po kasi ngayon, pag tumahimik, medyo alarming eh. Dati kasi pag tahimik, introvert lang yan. Oh. Ngayon kasi pag tumahimik, bakit? Yun, that's the problem. So, kailangan po natin ma-identify din. And you're also, of course, you're a professor. Yes, and you po, sir. work with the current generation. Yes, Gen po. Z, di ba? Yes po, sir. Senior high school, college students. Ano College po. ang college, di ba? Yes po. So ngayon kasi maaring, yun pa rin, may disconnect eh. Yes po. Sinasabi ng mga millennials, sa mga nakatatanda, yung panahon namin, quote-unquote, di ba? Pero iba ng panahon ngayon. Yes, po, Paano sir. ba natin ngayon mas magkakaintindihan para mag-meet tayo lahat in the Para middle? mag-bridge po, Sir Mix. Oo. Actually po, with the kids, basically, sa mga kabataan po ngayon, or the youth itself, I mean, the media is the tool. Pero on the other end po, sa mga matatandang generations po, I believe, since may mga matatanda na po na talagang gumagamit ng phone, maybe it's good to understand as well. Kasi yun na po that's the updated one. So maybe let's meet the new generations on the new technology through the TikTok or even any sites po or applications na ginagamit natin for us to understand. Kasi kung pipilitin po nating hilahin yung mga kabataan, dati kasi ganyan kami, ganito kami before, mahirap. Kailangan po, meet din natin sila halfway at some point. Importante po yun. Perhaps that is a common question, Prof, di ba? Yes. Pero ito siguro, baka na-encounter mo na rin. Sabi ko nga, balance, di ba? Yes po. Baka unpopular question siya. We meet, sabihin natin yung mga nakatatanda, intindihin ng mga bata. Pero at the same time, meron pa rin thinking ang mga nakatatanda na, teka lang, kami yung matanda. Diba? Yes, po. Kami mga nakatatanda. Yes po. Kumbaga, the level of, di man level, kumbaga, there should be a certain respect. Kasi Yes, sa po, ating, hindi ko sinasabing, sumasagot ka, rumispeto ka. Hindi ganon. Yes po. Kumbaga, mag-a-adjust ka rin as a bata sa iyong nanay o sa iyong Yes, po. tatay. Yes, po, Paano yes, po. rin gagawin ng mga bata yun? Actually po, for the kids naman, syempre po, yung mga parents po natin nagbabayad ng tuition at some point. Mga basic knowledge lang po. Pero at some point, we need to also respect the parents kasi kung wala pong gabay ng mga magulang, mawawala tayo sa path natin. So, sa mga bata po na quite lost these days, importante to listen both for their parents and also to their teachers as well. Kasi balance po yun eh. The reason why we do have them is for us to be guided para po may masusundan tayong path kasi napagdaanan na po nila yun eh. So, kailangan sundan din natin yung path nila. Pero ngayon, meron lang interventions of AI, technology, pero samahan din natin ang gabay of the old generations para sabay sila on the clear path. Tingin mo, Prof, paano ko rin maintindihan? Paano ko rin, kumbaga, ako as an anak, paano ko rin maintindihan ang aking mga magulang? Kung intindihin po natin yung mga magulang natin, sir, kung in terms of mga bata, sobrang bata po, medyo mahirap pa. Pero kung tama, for example, medyo youth na, for example, 15 to 18, halimbawa po, siguro, isipin lang natin, siguro, Sir Meg, sa mga magulang natin tumatanda. And again, number one, the first thing that you need to remember, wala naman pong training ang mga magulang to be a perfect parent. Totoo yan. Kasi po, hindi naman nila, at some point, iba, hindi na plano, iba talagang todo na plano talaga, pero still, kahit hindi na plano, hindi naman, or na plano itself, still, we need to respect the different generations, especially our parents. Kasi po, may mga trainings, wala namang specific training for certification for a parent, so wala naman pong ganun. So, siguro doon po, sa tumatanda ang mga magulang natin, can be one of the best mindset po that we need to. Tsaka po, siguro dapat sa mga bata ngayon, isipin nila na dapat the reason why they're studying, para po at one day, makabawi sila sa parents nila. Again, it's not a social responsibility. Yeah. It's not just to be Hindi clear. yan utang na loob, Hindi yan utang na loob. Pero at hindi, some hindi. point, masarap kasi, sir, to give back at some point your parents, Yeah. na not monetary. Yeah. Pero at some point, mapakita mo na nakapagtapos ka ng pag-aaral, yung mga ganong, mas start sana po in the youth itself, na ganon yung perspective. Oo. Kasi, kung hindi natin sisimulan as early as this, medyo mahirapan tayo. Oo. So, kailangan natin sila hilahin ng konti, sir, for us to understand them as well. Parang Kasi ganun po. human nature lang di ba? Lahat Yes, tayo, well, ako, yung perspective natin, parehas na may anak, parehas na
meron pa rin mga magulang. Yes po. Kumbaga, we do our best para mag-adjust sa ating mga anak. Yes Pero po. siguro may deep down na baka hindi mo na baka it's just there, subconscious mo na, teka lang, paano naman ako? Diba? Yes po. As a person na Yes po. meron din akong human need or emotional need na maintindihan din. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ibuhos mo lahat at wala nang natira sa 'yo. 'Di ba? Parang po. parang ano lang din 'yan eh, parang pag-ibig lang din 'yan eh, 'di ba? Yes, sir. Hindi naman ako nagpapatawa, pero totoo talaga, Yes po, 'di ba? sir. It's just human nature. So at least maganda mapag-usapan nga natin yung balance, Yes of po. course. Yes po. But at the same time, when we go back to digital, parang yan na kasi yung proponent ngayon, eh, 'di Yes ba? Proponent talaga ng the good and the bad in the world. Yes po, sir. Pag di natin maiwasan, Prof, di ba? Ano yung mga, pwede natin mga healthy practices, even if we're exposed na ngayon, syempre sa ating mga phones and screens? Yes po. Actually po, when it comes to exposure sa phones, kailangan unang-una po, recognize po natin yung emotions natin. That's number one. Kasi, kapag di niyo po alam yung emotions nyo, especially when you expose to negative news, lalo po ngayon with what's happening, mahirapan po tayo. Okay, kung alam ba, medyo sensitive ka sa ganyan, wag mo nang panoorin. Kung gusto mo, medyo light lang, yun po ang panoorin natin. Huwag nating pilitin na din ating sarili na just to be updated kasi kailangan. Kailangan kung alam nating sensitive tayo, huwag na natin panoorin. That's number one. Number two po, siguro again, avoid doom scrolling. Tama. Kasi po, yung pilit, gusto mong hilahin yung, itigil lang yung pag-phone mo, pero because of the tension na kailangan, sige, saglit na lang. Tumatagal, 30 minutes, 1 hour. So, naabuso na po tayo at some point. And number three, kailangan po, again, lalo po what's happening, choose the sources wisely. Kailangan po, lalo po, as you mentioned, yung mga information na hindi natin alam kung totoo ba, brought by AI, even pictures nga po, hindi mo na alam if it's an AI or what. So, Correct. mahirap na po. So, kailangan, doon po sa balance when it comes to exposures. Actually po, kung titignan natin, Sir Mix, hindi naman po yung nakikita natin ang problema even eh. Yung overexposures natin sa media, sa pagpo-phone. That's the overexposure. Masyado tayong na-desensitize, kumbaga. Yung exposures natin, sobra na eh. So, ending, we tend to be overwhelmed. So, kailangan po nating ma-manage yung sarili natin brought by this. Meron di ba mga epekto yan sa ating physical health? Actually po, when it comes to physical health po, yun ba? They feel drained, they feel exhausted, and some cases po, they become burnout. Yung sobrang pagod na pagod ka. Kasi hindi mo, minsan nga po, may mga pagod na hindi mo na alam, ano bang source? Bakit ba ako napapagod? Bakit ba ganito yung pagod ko? Parang drain na drain ako. Parang, it's because of what's happening around you. Kaya po kailangan, sabi ko nga po before, algorithm is really important. Kaya kailangan ma-practice mo yung algorithm sa phone eh. Correct. Yung pagpa-manage mo ng notifications, di ba? Ganyan po kasi even with YouTube, even with Facebook, you can really on and off the notification po ng taong sinusubscribe mo or pina-follow mo. So, it's more on a balance. Kasi po, lahat ng bagay ngayon, we can control eh. Kaya na po natin siyang i-control, kaya po natin siyang i-adjust at some point para kahit paano po, hindi tayo masyadong overwhelmed sa mga nangyayari. Kumbaga, pwede mong i-control lang iyong algorithm sa mga Yes, po. nagpapasaya sa'yo. Yes, di ba? po, Kung Sir anong Mix. klaseng content yan. Comedy Yes, content, Yes, Sir sports content, lifestyle content, Apo. parenting content sa mga parents. Yes, po. Di ba? At least hindi siya nagbibigay ng stress. Di Yes, ba? po, Sir Mix. So at least that's one thing that you can actually, kumbaga, meron kang say. Yes po, Sir Oo, Mix. Tama so po. yun ang importante. Panghuling paalala na lang po, Prof, sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Salamat, Sir Meg. Sa ating pong mga audiences po, especially po today, that puno-puno po tayo ng negativities. Always remember, number one, to be aware of what's happening. Number two, understand po na meron po tayong iba't ibang opinion. Pangatlo, accept po natin that yung mga family members natin that also have their own perspective. Number four, empower. Gamitin po natin yung media natin as correct as possible and do action. Make sure po that action is not towards other people. Protect our peace, protect yourself, and even protect our future. Kasi kung di po natin prioritize ang ating mental health, paano po tayo bukas? So make sure to protect your mental health and also choose yourself. So I think yun muna, Sir Mix. Maraming salamat po. Prof, di ba may ano ka ba? May podcast ka ba or may YouTube ka ba? Sa Facebook, sir. Facebook, Yes po, okay, Facebook. okay. So ano naman yung Facebook, ano mo, what kind of content do you post? Ay po, yung usual po, with the usual talk, even with the DCMM, with other medias as well. So, yun po. I do speaking engagements with the other fields po. So, yun to. I'm Justin Reyno Hadera Chavez po. You check on Facebook with other fields po. So, unti-unti po. Alright. Na tayo. Salamat, Sir Mix. Maraming salamat. Thank you po. Thank you sa iyong pagbisita muli. Prof. Justin Chavez. Chavez, ang ating psychologist and psychometrician. Maraming salamat po. Nako kapanapanabik po ang ating araw para po sa sambayan ng Pilipinas. Susunod po, headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos.
nagseserbisyo. Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM